Matthew Larson. Please subscribe, like and share po. Thank you for your donation. Kabanata 2501. Namumula ang mga mata ni Vivian bilang tumingin si Bianan. Nay, huwag kang masyadong mag-isip. Natapos na ang muling halalan sa Marshall League, at pabalik na si Larry. Malayo lang ang Bainbridge sa Halwan, kaya medyo magtatagal. Sa gayon, nakatulong humiga ang Bianan sa kama. Ma, magpahinga ka muna saglit. Maghahanda ako ng pagkain. Nang nasa labas na ng bahay ay hindi mapakali ang pag-iisip ni Vivian. Kung hindi binanggit ng Bianan ang mga salitang iyon, hindi sana nakaramdam ng sobrang pagkabalisa. Baka itinuring niya ito bilang isang panaginip lamang. Basta asawang nagsasalita tungkol sa pagpunta sa malayo sa isang panaginip. Ano bang iniisip mo, Vivian? Ilang araw na lang babalik na si Larry, pang-aaliw ni Vivian sa sarili, saka umilungulo upang iwaksi ang mga nag-aalinlangan mula sa isip. Hindi nagtagal, dahan-daang tumaas ang usok mula sa isang sulok ng liblib na Willowbrook. Sa kabilang panig, pagkatapos ng 4 na araw ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay pumasok si Matthew sa Serapis Province kasama ang kanyang asawa. Sa gitna ng nakapalibot na mga bundok, sa kabila ng panahon ng taglamig, ang lupain ay natatakpan ng mayayabong na halaman. Pagtingin sa labas ng bintana, nakita nila ang malalawak na kahabaan ng berdeng halaman, at biglang sinabi ni Sasha, mainit pa rin ang panahon sa timog. Umuulan ng malakas sa Bainbridge. Dito, malago pa ang mga damo at puno, at ang ganda ng tanawin. Si Matthew, na nagmamaneho ng off-road na sasakyan, ay nagpalingga-lingga sa paligid bago medyo pinawi ang mood. Ang pag-unlad ng ekonomiya at ekolohiya ay inversely proportional. Kung mas mahusay ang pangangalaga sa kapaligiran ng isang rehiyon, mas atresado ito sa ekonomiya. Nang marinig salita ng asawa, gumulong si Sasha mata. Ang lalaking ito ay talagang may kakayahan sa pagiging unromantic. Gayunpaman, tulad nagsasagot na sana, pinaikit ni Matthew ang mga mata, at biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Ay buckle ang iyong seatbelt at kumapit sa handrail. Dati maaaring tumugon, maindayog na tinapot ni Matthew ang preno. Ang isa pang off-road na sasakyan na nagdadala ng soul casket sa likod nila ay nakatanggap ng kanyang senyales at agad na bumagal. Sa sumunod na segundo, malakas na inapakan ni Matthew ang preno, pinahihit ang manibela gamit ang isang kamay, at hinayla ang handbrake gamit ang kabilang kamay. Ang buong off-road na sasakyan ay umindayog patagilid, matikas na huminto. Kalahating metro lamang sa harap ng front end ng sasakyan, ang lupa ay natatakpan ng malamig, kumikinang na tri-edge spike. Sabay-sabay na tumalon sa kanilang sasakyan ang 5 gwardya ng Marshall League na naka-standby sa gilid ng kalsada at mabilis na pinalibutan ang off-road na sasakyan ni Matthew. Kasabay nito, napansin din nila ang bitag na inilatag sa lupa. Sa loob ng lead vehicle, tiniyak ni Matthew ang kanyang kinakabahang asawa na may banayad ng ngiti, ang mga off-road na sasakyan ng Marshall League ay bulletproof. Manatili ka sa kotse at huwag kang lalabas. Kasama niyan, tinapik ang kamay ni Sasha at, sa gitna nag-aalalang tingin, binuksan ang pinto ng kotse. Pagkatayo ng tuwid, nilaybot muna ni Matthew ang kanyang paligid gamit ang kanyang tingin bago mahinahong sinabi, protektahan ang aking asawa. Ang 5 gwardya ng Marshall League ay sabay-sabay na tumugon, oo, Mr. Summit Warden. Pagkatapos, kinuha nila ang mga tiyak na posisyon, mahigpit na pinoprotektahan si Sasha sa gitna. Tungkol naman kay Matthew, naglakad sa gilid ng kalsada, itinoon ang kanyang tingin sa isang maliit na burol, at sumigaw ng malakas, sino ang nang-ahas na hamarang sa landas ng Marshall League. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses, at sa kakahuyan at sa likod ng maliit na burol, lumitaw ng maayos ang mga grupo ng mga mandirigma na nakasuot ng puting damit, na pumila sa kanyang harapan. Isang mabilis na sulyap ay nagsiwalat na mayroong hindi bababa sa 400 sa kanila. Nang makita iyon, kumunot ang noo ni Matthew. Hindi niya inaasahan na kahit sa loob ng teritoryo ng Katay, may mga mapangahas na haharange ng Summit Warden ng Marshall League. Pagod na ba talaga sila sa buhay? Bilang nag-isip, ang kanyang palad ay nakapatong sa hilt ng Blood Reaper, naghahanda para sa nalalapit na labanan. Sa likuran niya, humakbang ang pinuno ng pangkat ng mga gwardya.
Imbecile ka. Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Siya ang pinuno ng Marshall League Summit Warden. Ang mga naglalakas loob na hamarang sa Leclerc Summit Warden ay nagkasala ng isang malaking paglabag. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag ang kabilang partido, at napahiya ang kapitan ng pangkat ng bantay. Tulad nagsasabog na sana, biglang may sumulpat na kamay sa kaliwang balikat niya. Kabanata 2502. Sa pagtingin sa mabangis at hindi pamilyar na grupo, sinabi ni Matthew, "No need to waste your breath with them." Dahil naglakas loob silang gumawa ng ganitong mga taksil, malinaw na handa silang alisin ang sinumang saksi. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Matthew ay nagpakita ng isang surge of killing intent. Nasa likod niya pa rin ang asawa niya. Kasunod ng kanyang mga salita, isang figure ang dahan-daang lumitaw mula sa karamihan ng tao sa kabilang panig. Kahanga-hanga, Mr. Summit Warden, sa mismong marka. Nang makita ng malinaw ang hitsura ng taong iyon, si Matthew ay nagtanong, "Baxter Damren, hinahanap mo ba ang kamatayan?" Sa tuktok ng burol, sa pagharap sa banta ni Matthew, hinisya ni Baxter, "Kanina pa, Mr. Larson. Hindi ba't isang kaaya-ayang sorpresa ang pagkikita natin dito?" Nagtaas siya ng kilay bilang nagsalita. Si Matthew, na pinagmamasdan ng grupong nakasuot ng puting damit na nakapalibot sa kanya, ay unti-unting naging seryoso. "Napagtanto mo ba na ang pagharang sa pangkat ng misyon ng Marshall League ay isang matinding pagkakasala, Damren? At dahil ako, ang Summit Warden ng Marshall League, na kumikilos sa pangalan ng Marshall League, ay narito upang isagawa ang mga mahahalagang bagay sa Seraphes. Ang iyong mga aksyon ay isang malaking krimen. Kung kusa kang tumabi, mapapalampas ko ito." Kung nag-iisa, natural na hindi mag-aaksaya ng oras si Matthew sa walang kwentang pakikipag-usap kay Baxter. Gayunpaman, nasa sasakyan pa rin si Sasha, at kung iisipin lamang mula sa kanilang kahangahangang paraan, hindi mahina ang 400 mandirigma. Kung magkakaroon ng hidwaan, maaaring magdulot ito ng panganib sa kaligtasan ni Sasha. Ito ang aspetong labis na ikinabahala ni Matthew at ang dahilan gustong gumamit ng mga salita para pigilan ang kabilang partido. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap na mga tuwiran ay walang kabuluhan. Si Baxter ay nanatiling ganap na hindi natinag. Sa kabaligtaran, pagkatapos makinig sa mga salita ni Mateo, kunwaring biglang natauhan at tinampol ang noo. Pagkatapos, na may mapanuksong ngiti, sabi, "Nako, tingnan mo ang alaala ko. Hindi kita binabati, Mr. Summit Warden, sa iyong promosyon. Congratulations, Mr. Larson, sa iyong iginagalang na titulo ng Leclerc Summit Warden. Ngunit, alam mo, nagmamadali ako nang umalis ako ng bahay, kaya hindi ako nagdala ng anumang regalo. Paano kung gamitin ang iyong ulo bilang kapalit sa halip?" Nang hindi na hinintay ang sagot ni Matthew, dahan-daang itinaas ni Baxter ang kulay abong token sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang 400+ na mandirigma sa tabi agad na inilabas ang assassin's blades na nakasabit sa kanilang mga baywang. "Panahon na para ipadala ka. Gumamit ako ng lahat ng uri ng pandaraya at panlilinlang para lang makuha ang utos ng mobilisasayon ng Ecohal Shadows, ng aking pamilya mula sa Patriarch. Sana nasiyahan ka, Matthew." Mula noong huling insidente kung saan ibinahagi ang pagkamatay ni Josiah kay Matthew sa halaga ng sarili niyang malubhang pinsala, si Baxter ay nakarete upang magpagaling. Ngunit bilang gumaling, narinig ang balita na hindi lamang naging pangulo ng 2 lalawigan si Matthew, kundi ay nakakuha din ng titulong Summit Warden. Ito ay nagawa nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Kailan nalaman na si Matthew ay malapit ng kumuha ng mga posisyon sa South Haven at Scargness, nakaramdam ng matinding pagnanasang pumatay. Ang pagnanais na ito ay pinalakas ng pagbabalik ng nakatagong organisasyon ng Damren family, Ecohal Shadows. Sa napakagandang pagkakataon, natural na hindi ito hahayaang mawala ni Baxter. Kaya, nang hindi ipinapalam sa mga matatanda ng Damren family, pinangunahan ang 450 miyembro ng Ecohal Shadows, sa Seraphes, na naglalayong tambangan si Matthew. Ang plano ay upang alisin sa daan at pagkatapos ay i-frame ang mga lokal na kapangyarihan sa Seraphes. Kung sisirain nila ang ebidensya pagkatapos, walang konkretong patunay ng kanilang paglahok. Sa
Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Baxter ang mapangiti ng matamis. Pagkatapos nagbigay ng utos na pumatay. Atake, supilin silang lahat. Ang susunod na segundo, ang mga miyembro ng Ecohal Shadows, sa likod itinaas ang kanilang assassin's blades, na puno ng layuning pagpatay, at sinugod si Matthew at ang kanyang grupo. Nang makita ito, tinalikuran ni Matthew ang kanyang mga pananakot at pagpigil. Sa isang kislap ng kanyang espada, sumugod na may dalang Blood Reaper sa kanyang kamay. Protektahan ang iyong sarili. Haharapin ko sila. Sa sitwasyong ito, ang pagdanak ng dugo lamang ang makapagbibigay ng resolusyon. Kabanata 2503. Sa pagharap sa pagkubkob ng 12 ng mga tao, si Matthew ay nanatiling walang takot. Sa kabilang banda, itinaas ng nangungunang Shadow Guard mula sa Damren family ang kanyang mahabang Assassin's Blade bago nagsagupaan ang dalawang panig. Bagamat alam ang pagkakakilanlan ni Matthew bilang Summit Warden, ang Shadow Guards ng Damren family ay kumilos ayon sa utos ng patawag ng walang pag-aalinlangan. Sa utos ng sinumang may taglay na Damren family emblem, gagamitin nila ang kanilang mga talon kahit na laban sa Great Elder ng Martial League. Sa sandaling ito, habang naghahanda ang Shadow Guard na putulin ang ulo ng binata sa harap niya, ang figure ay noon biglang blur. Nang makitang muli ng una ng malinaw ang binata ay nasa tabi na niya ang huli. Bagamat sobra nilang tinansya ang lakas ni Matthew, hindi maisip ng Shadow Guard na magiging napakalakas ng kabataang ito. Nagulat, mabilis na itinaas ang kanyang talon upang ipagtanggol ang sarili. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga sandata, na sinasabayan ng malutong na tunog, ang Assassin's Blade sa kamay ng Shadow Guard ay naputol sa dalawa. Paano ito posible? Ang Assassin's Blade ay huwad mula sa pinakamagagandang bakal, na naging dahilan upang matigas ito. Paano magiging matalas ang mahabang espada ni Matthew para makamit ito? Gayunpaman, ang mga tanong na ito ay mananatiling walang kasagutan para sa Shadow Guard, dahil sa tabi ng nahulog na talam, ang kanyang ulo, na puno ng hindi paniniwala, ay sumalubong din sa lupa. Bagamat mukhang mahaba ang paglalarawan, nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Kasunod ng mga nahulog na tao, ang susunod na nakapila ay lumapit. Gayunpaman, ang kapalaran ng pangalawa ay hindi mas mahusay. Sa isang kisap mata, kanina maaaring mag-react, nakaramdam siya ng malamig na sensasyon sa kanyang leeg. Sa pagpapahayag ng ayaw, sumama sa kanyang kasama sa kaharian sa kabila, ang kanilang pagkikita ng isa sa mga anino. Matapos alisin ang dalawang kalaban, ipinagpatuloy ni Matthew ang kanyang paratang laban sa kaaway. Para siyang lobo sa gitna ng mga tupa. Ang higit sa 40 tao sa paligid ay ganap na walang kapangyarihan. Sa tuktok ng burol, pinanood ni Baxter ang mga nahulog na Shadow Guards na dumami. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa frustration. Paano naging mas malakas muli si Matthew? Di man it. Noong una ay naniniwala siya na ang pagpapakilo sa 400 dagdag na Shadow Guards na ito ay walang kahirap-hirap na masusupol si Matthew. Gayunpaman, sa loob ng maikling panahon, lalong lumakas si Matthew. Frustrated, sumigaw si Baxter ng malakas, bumuo ng battle formation. Huwag bigyan ng pagkakataon si Matthew na pumili ng mga nakahiwalay na target. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, 12 pa ang sumama sa pagkubkob laban kay Matthew. Kung ikukumpara sa nakaraang one-on-one na labanan, pinabagal ng grupo ng Shadow Guards ang kanilang mga pag-atake at nagsimulang makipag-ugnayan sa isa't isa. Sa tuwing sasabak si Matthew sa isa sa kanila, sabay-sabay na umaatake ang kanyang mga kasama sa iba't ibang anggulo. Ang taktikang ito ng pangangalakal ng mga pinsala para sa pinsala ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Matthew. Ang mga Shadow Guard na ito ay hindi mahina sa mga tuntunin ng lakas. Gayunpaman, si Matthew ay may kalamangan sa mga sandata, at ang kanyang liksi ay higit sa kanila. Kaya, sa malapit na labanan, mabilis na natanggal ang maraming mga kaaway. Sa ilalim ng utos ni Baxter, ang pormasyong inaakala nila ay nagsimulang limitahan ang liksi ni Matthew. Ang kanilang kooperasyon at koordinasyon ay naging sanhi ng kanilang lakas na tumaas ng malaki. Matapos magpadala ng isa pang 4 o 5 Shadow Guards, nagsimula rin si Matthew na magpakita ng mga palatandaan ng pinsala.
Bagamat mababaw ang mga sugat, tulad ng manipis na mga hibla ng dugo, ang napakaraming bilang ng kaaway ay nangangahulugan na ang pinsala ay lalala sa paglipas ng panahon. Sa init ng labanan, pinasulyap ni Matthew ang mga gwardya ng Martial League. Nagpupumilit din silang pigilan ang mga atake ng kalaban, lumiliit ang kanilang proteksyon na bilog. Bilang nakita ko ang mga kaaway na papalapit sa off-road na sasakyan kung saan naroon si Sasha, isang pakiramdam ng pagkaapurahan ang nanag kay Matthew. Gayunpaman, ang panandaliang paglipas na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kalaban. Naghalo at kumikislap ang malamig na kinang. Bahagyang nakaiwas si Matthew, ngunit ang balikat nito ay nakadapa pa rin, dahilan para bumulwak ang dugo. Sa isang iglap, ang kanyang kaliwang bahagi ay nabasa ng pulang-pula, at ang kanyang damit ay nabasa ng dugo. Kabanata 2504. Nang makitang sugatan si Matthew, biglang nagtalukbong si Sasha sa sasakyan bibig, pamatak ang mga luha ng pag-aalala mata. Para naman sa mga gwardya ng Martial League na una nang nagbabantay sa off-road na sasakyan at nakita si Matthew na nasa panganib, sila ay uusad na para iligtas dahil ang kanilang tungkulin ay protektahan si Matthew. Gayunpaman, isang mahigpit na pagsaway ang umalangaw-ngaw mula sa ibang larangan ng digmaan bago sila makakilos. Bantayan ang off-road na sasakyan sa lahat ng mga gastos. Utos yan. Nang bumagsak ang utos, ang 5 gwardya ay walang pagpipilian kundi bawiin ang kanilang mga hakbang. Gayunpaman, sa panandaliang distraction na iyon, biglang kumilos ang coordinated shadow guards. Sa gitna ng mabibilis na pag-iwas at pagmanyobra, direktang itinulak ni Matthew ang kanyang talon sa puso ng umaataking shadow guard. Ngunit ang strike na ito ay lumikha din ng pagbubukas para sa iba pang shadow guards. Ilang assassin's blades ang bumagsak, halos nawala ang kanyang braso dahil sa kanyang mabilis na pag-iwas. Gayunpaman, nauwi pa rin si Matthew na may malalim na sugat sa braso. Mabilis na tumugon, pinalayas ni Matthew ang pinakamalapit na shadow guard at ginamit ang rebound upang makatakas sa gitna ng pagkubkob. Kapag naging matatag, agad na inilapat ang presyon sa mga acupoint, na naging sanhi ng pagdurugo na huminto halos kaagad. Nang nasaksihan ang eksena, humagalpak ng tawa si Baxter. Hahaha. Itigil ang pakikibaka, Larson. Kung kitilin mo ang sarili mong buhay ngayon, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong asawa. Kung hindi, pagkatapos ko ng personal na putulin ang iyong ulo, ako ay magagalak hanggang kamatayan. Kahit na fallen woman siya, number 1 beauty pa rin siya sa Eastshire. Baka naiinis akong tamasahin ng bago. Bilang nagsalita, isang malaswang ekspresyon ang kumalat sa kanyang titig. Siyempre, pinipilit ni Baxter si Matthew dahil sa kanyang pag-aalala sa mga piling miyembro ng Echo Hall Shadows, na sunod-sunod na nahuhulog. Ang bawat mature na Shadow Guard ay nangangailangan ng makabuluhang mapagkukunan mula sa Damren family. Sa puntong ito ng salungatan, hindi bababa sa 50 Shadow Guards ang sumalubong sa kanilang pagkamatay sa kamay ni Matthew. Lalong nanlamig ang tingin ni Matthew habang nakabitin sa hangin ang kanyang mga salita, ang mga mata ay nakatutok kay Baxter na tila nakatingin sa isang walang buhay na katawan. Kung paanong ang isang dragon ay may reverse scale, ang paghawak dito ay magreresulta lamang sa kamatayan. Sa gitna ng mabigat na aura ng bloodlust, nakapagdesisyon na si Matthew tungkol sa kapalaran ni Baxter. Matapos makipagpalitan ng tingin kay Matthew, nakaramdam si Baxter ng matinding panginginig at hindi sinasadyang manginig. Napagtatanto nagkaroon ng kanyang dignidad sa harap ng kanyang mga nasasakupan, nag-igting ang kanyang mga ngipin at bangulong, atake them. Hayaan mong buhay ang babaeng iyon. Gusto kong masaksihan ni Matthew ang pagwawasak ng kanyang asawa hanggang sa mamatay. Sa isang maikling panahon, parami ng parami ang mga kaaway na sumali sa larangan ng digmaan, na nakapalibot sa kanila. Naunawaan ni Matthew na hindi na maaaring pahabain pa ang sitwasyon, lalo na sa kanyang tumataas na hangarin sa pagpatay. Hinampis niya ng isang kamay ang kanyang kahoy na kahon at muling sumugod sa gitna ng kalaban. Gayunpaman, ang unang agresibong harap ng Shadow Guards ay biglang itinigil ang kanilang pagsingil. Namumula ang kanilang mga mata nang bumagsak sila sa lupa, isang maliit na pulang tuldok ang lumitaw sa kanilang mga noo.
Di nagtagal, napansin ng iba ang anomalya, at ang pinuno sa kanila ay mabilis na nagbabala, mag-ingat sa mga nakatagong projectiles. Sa kanyang babala, lumawak ang bilog ng Shadow Guards na nakapalibot kay Matthew. At ito na ang pagkakataong hinihintay ni Matthew. Sa biglaang pagbukas na likha ng kanilang pagkakalat, pinakawalan ni Matthew ang kanyang liksi ng husto. Bago pa makapag-react ang Shadow Guards, isinara ang agwat sa pagitan at Baxter hanggang sa wala pang 50 yarda. Noong una, malayo si Baxter kay Matthew. Sa gitna ng pagkubkob ng Shadow Guards, maaari pa ring tuyain at kutsain. Gayunpaman, habang si Matthew ay nagbabanta sa kanya, naabutan si Baxter ng takot. Bilis, pigilan mo siya. Pigilan mo siya. Dati natapos ang kanyang sentensya, ang 50 Shadow Guards na nagpoprotekta kay Baxter ay mabilis na bumuo ng isang defensive line, na sinubukang pigilan ang pagsulong ni Matthew. Kabanata 2505. Nanatiling hindi natitinag si Matthew nang humarap sa 12-dosenang Shadow Guard sa kanyang harapan. Ang prinsipyo ng pugutin ng ulo sa ahas, ay gumabay sa kanyang mga aksyon. Siya ay nakikibahagi sa malapit na pakikipaglaban sa kanila sa lahat ng oras na ito, naghihintay ng angkop na sandali upang makalapit kay Baxter. Habang papalapit ang dalawang panig, hindi nag-atubili. Sword break. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, pinakawalan ang kanyang lihim na pamamaraan, nagpapadala ng isang hugis gasoklay na enerhiya ng espada na lumipad sa bilis ng kidlat. Ang mga Shadow Guards, nahaharangan sana sa kanya, ay natigilan sa kanilang mga landas at may mga bakanting mata habang nanunood ng hindi makapaniwala. Sa gitna ng kanyang nagtatakang mga kasama, 50 sa mga Shadow Guards ang naputol sa kalahati mula sa baywang. Bago pa sila makabawi sa kanilang pagkabigla, nasa lalamunan na ni Baxter ang Blood Reaper ni Matthew. Ang matalim na dulo ng talim ay nabasag ang balat, at isang mainit na patak ang naramdaman sa kanyang leeg. Naramdaman ni Baxter ang init ng dugo sa kanyang leeg at nakaranas ng walang katulad na takot. Sa harap ng nalalapit na kamatayan, nanginginig sa hindi mapigil ang takot. Matthew, mag-usap tayo. Ngunit isang masangsang na amoy ang biglang bumalot sa hangin kanina maaaring tapusin ang kanyang mga salita. Bumaba si Matthew at nakita niyang basang-basa ang pantalon ni Baxter. Sa hindi kalayuan, ang Shadow Guards, na napagtanto ang sitwasyon, ay naghahanda upang sumugod sa kanyang tulong. Gayunpaman, itinaas ng kanilang pinuno ang isang nakakuyom na kamao para pigilan sila. Hatiin sa mga pangkat ng 100 at harangan ang taong ito. Huwag kang matakot, hindi na magagamit muli ang galaw na iyon ng napakadali. Lahat ng iba, hulihin ang kanyang asawa. Simple lang ang plano ng pinuno. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga puwersa upang salakayin ang mga gwardya ng Martial League, pipilitin nila si Matthew na mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Sasha. Hindi isa sa panganib ni Matthew na saktan si Baxter. Bukod dito, sa 100 tao na koponan na humaharang kay Matthew, maaari nilang makuha si Sasha at gamitin bilang pagkilos upang pilitin si Matthew na isuko si Baxter. Kung hahawakang mabuti, baka magtagumpay pa sila sa paghuli ng buhay kay Matthew. Ang madiskarteng pag-iisip ng pinuno ay tumama sa kahinaan ni Matthew. Ang hakbang na ginawa ni Matthew, sword break, ay nakakonsumo ng malaking halaga ng kanyang espiritual na enerhiya at tibay. Bagaman maaaring gumamit ng isa pang lihim na pamamaraan upang masira ang blockade, aalis ito ganap na pinatuyo, paggawa hindi kayang suportahan ang mga gwardya ng Martial League. Isinasaalang-alang ito, ibinaling ni Matthew ang kanyang tingin sa nanginginig na si Baxter sa kanyang harapan. Sa malamig na tono, nagbanta, uutusan mo ang iyong mga tauhan na umatras, o kukunin ko ang iyong ulo. Si Baxter, na ngayon ay lubos na natatakot, ay nagmamadaling nag-utos ng marinig ang mga salita ni Matthew, lahat, tumayo. Ang nangungunang Shadow Guard sa sandaling ito ay pinabagal ang kanyang lakad ng ilang sandali. Tinulyapan pabalik ang walang magawang anyo ni Baxter, hindi sinasadyang kumunat ang kanyang mga kilay. Sa puntong ito, ang tanging pagkakataon nila ay makuha si Sasha para iligtas ang buhay ni Baxter. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pag-charge pasulong. Sok-sok. Some position you hold within the Dameron family.
Tingnan mo sila, wala silang pakialam sa malungkot mong buhay. Bilang nagsalita, inunahan ng kaunti ni Matthew ang Blood Reaper sa kanyang kamay, ang dulo ng espada ay tumutusok sa balat ni Baxter. Ang aksyon ay parehong nilayon upang pukawin si Baxter at ipilit ang Shadow Guard ng Damren family. Ngayon, sa ganap na pagkataranta, sumigaw si Baxter, "For F's sake, utusan silang tumigil kaagad, Captain Wagler. Kung mamatay ako, ikaw ang bahala. Sisiguraduhin ng Damren family na ang buong pamilya mo ay makakasama ko sa kabilang buhay. Ngayon, marami akong utos sa iyo na tumabi." Sa puntong ito, sa wakas ay huminto si Theron Wagler, ang kapitan, sa kanyang mga hakbang. Nagbitiw ang tingin niya sa tanggang kakampi at walang magawang umiling. Ang ganoong perpektong ginawang two birds one stone maneuver, ngunit ito ay lubos na nasira ni Baxter. Pagkatapos ng walang magawang buntong hininga, maaari lamang sumunod sa utos, na humantong sa kanyang mga tauhan na umatras sa malayo. Sa oras na ito, parehong nakahinga ng maluwag sina Matthew at Baxter. Ang pinagkaiba lang ay na-relieve si Matthew para sa kaligtasan ni Sasha, habang si Baxter ay para sa sarili niyang buhay. Kabanata 2506. Pagkatapos ng maikling standoff, si Matthew, na may espada sa isang kamay at mahigpit na pagkakahawak sa kwelyo ni Baxter sa kabilang banda, ay lumapit sa off-road na sasakyan. "Linisin mo ang daan para sa akin," sabi ni Matthew na may mahigpit na ekspresyon. Napakunot ang noo ni Theron, ang pinuno ng Shadow Guard. Inaasahan na niya ang intensyon ni Matthew sa puntong ito, ngunit ang buhay ni Baxter ay nasa mga kamay ng huli. Wala silang pagpipilian kundi sumunod maliban kung handa silang isakripisyo si Baxter. Isang maling hakbang ang humantong sa isa pa. Ngayon, tuluyan nang nawala ng kalamangan ang Shadow Guards. Matapos makatanggap ng tango mula sa kanilang pinuno, ilang Shadow Guards ang nag-aatubili na inilipat ang malaking puno ng kahoy na nakaharang sa kalsada. Nang makita ito, lumingon si Matthew at sinabing, "Captain Calloway, isama mo ang asawa ko at umalis ka. Sasagutin ka namin at magkikita kami sa Marshall League Halwyn Branch." Dahil doon, nagpakita ng kaguluhang ekspresyon si Evander Calloway, ang kapitan ng mga gwardya ng Marshall League. Sila ang may pananagutan sa pag-escort. Sa teorya, dapat sila ang sumasakop sa pag-urong ng Summit Warden. Ngunit ang sitwasyon ay ganap na bumaliktad. "Ginoo Larsen, hindi ba dapat tayo ang mag-cover?" Dati maaaring tapusin ang kanyang mga salita, putol ni Matthew off. "May mga bagay akong dapat asikasuhin. Retreat muna kayong lahat." Nang makita ang kaseryosohan at determinasyon ni Matthew, hindi na nag-atubili pa si Evander at inutusan ang kanyang mga nasugatang miyembro ng koponan na mabilis na sumakay sa mga sasakyan. "Kailangan muna nating umalis, Mrs. Larsen." Hindi man alam ni Sasha kung ano ang nasa isip ni Matthew, naiintindihan niya iyon hindi makapagpabigat higit pa sa ganoong takot na sitwasyon, kaya, pinigilan pag-aalala at pag-aatubili at tahimik na tumango bilang pagsang-ayon. Kasabay ng mapurol na dagandong ng makina, ang off-road na sasakyan ay mabilis na umalis sa pinangyarihan, at hanggang sa mawala ito sa paningin ay bahagyang nakahinga si Matthew. "Sige, Baxter. Oras na para ihatid na kita. Tandaan na itikom ang iyong bibig sa iyong susunod na buhay." Agad na nagpanik si Baxter. Kumalaw ang kanyang mga paa bilang desperadong pakiusap, "Wala itong kinalaman sa akin, Matthew. Si Aurelius iyon. Ang hamak na iyon ang nag-orkestra sa lahat. Sumusunod lang ako sa utos. Alam ko ang ilang sikreto sa loob ng pamilya Damren. Nilalayo nilang makipagsanib puwersa sa Emsgate para harapin ka." Maging si Josiah McCrae, ang mahuhusay na mandirigma ng Golden Sword Sect, ay pinatay ni Aurelius para i-frame ka. At saka, marami pa akong alam. Huwag mo akong patayin please. Sa puntong ito, handang itapon ni Baxter ang lahat ng maruming gawa ng Damren family sa ilalim ng bus para iligtas ang kanyang buhay. Sa mga miyembro ng Echo Hall Shadows ay may mga galit na ekspresyon sa paligid, walang kahihiyang ibinunyag ang bawat karumal-dumal na detalye. "Iligtas mo ang buhay ko, Matthew. Handa akong gawin ang anumang hilingin mo. Patawarin mo ako. Papatayin ko si Aurelius kapag nakabalik na ako kung ililibre mo ako."
Gayunpaman, kahit paano pagmamakaawa, hindi gumagalaw ang espada sa kanyang leeg. Sa mga Shadow Guard, nagkaroon din ng malaking kaguluhan. Hindi nila inaasahan na si Baxter, na kadalasang kumikilos ng mayabang, ay magiging napakawalang awa para iligtas ang sarili niyang buhay, kahit na ibaling ang kanyang hangarin sa pagpatay sa pinuno ng Dameron family. Sa sandaling ito, pinaghalong takot at pagkabalisa si Baxter, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Kapansin-pansin ang kapansin-pansing kaibahan ng kanyang kaawa-awang hitsura ngayon at ang kanyang mapagmataas na kilos kanina. Sa pagharap sa kanyang walang humpay at desperadong pagsusumamo, nanatiling hindi natinag si Matthew, mahinahong nagtanong, tapos ka na bang magsalita? Kaagad, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot kay Baxter. Nararamdaman na niya ang matinding puot na nagmumula kay Matthew. Sa tapat nila, napagtanto din ni Tara na hindi maganda ang sitwasyon. Matthew Larson, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Si Baxter ay isang pangunahing miyembro ng sangay ng kadit ng Dameron at lubos na pinapabore ng ulo ng pamilya. Kung papatayin mo siya, magiging walang katapusang awayan sa pagitan mo at ng mga Dameron. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, direktang hinugot ni Theron ang Assassin's Blade mula sa kanyang kamay. Kabanata 2507. Tinuya ni Matthew ang mahinang pananakot ni Theron, Captain Wagler, parang hindi mo pa rin alam na matagal na kaming magkaaway ng mga Dameron. Kayong mga tao, sa kabilang banda, hindi alam kung saan guhit ang linya. Sa kabila ng High Sea Deathmatch Agreement, tinambangan mo pa rin ako. Wala ka talagang kahihiyan. Matapos ang isang round ng panunuya, hindi na nagtagal pa si Matthew, at nakalayo na si Sasha sa isang ligtas na distansya sa puntong ito. Perpektong oras para simulan kong bawiin ang ilang interes na na-overdo ng maraming taon mula sa iyo. Hindi pa masyadong naiintindihan ni Baxter ang intensyon ni Matthew kung kailan nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang mahabang espada na tumutusok sa kanyang kaliwang dibdib, mabilis na nauubos ang kanyang puwersa sa buhay at kamalayan. Hindi ka bibitawan ng Dameron family. Hihintayin kita sa ibaba, Matthew Larson. Ang iyong kamatayan ay magiging, dati maaaring magbigkas ng, kaawa-awa, isang nakangiwi na si Baxter ang bumagsak sa lupa. Mula noon ininsulto ni Sasha, selyado na ang kanyang kapalaran. Tinitigan ni Theron ang dogwang si Baxter na nakahiga sa lupa, saglit na nataranta. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkalito, na may dugong mga mata, titig na titig kay Matthew at umungol sa nagngangalit ng ngipin, Matthew Larson, be-starred ka. How dare you pumatay ng miyembro ng Dameron Cadet Branch? Mga kapatid, patayin ninyo siya. Sa susunod na segundo, daan-daang Shadow Guards ang nasa likod itinaas ang kanilang matatalas na Assassin's Blades at umabant, kahit na magulo ang kanilang porma sayon. Nagsalubong ang kilay ni Matthew. Alam na alam iyon ng kalabang panig nagtataglay ng mga nakatagong armas at diskarte na may malawak na area of effect lethality. Gayunpaman, walang ingat pa rin silang nagsampa para sa napipintong kamatayan. Maaari bang magkaroon ng ilang pagsasabwatan? Nagtaka si Matthew at direktang nag-deploy ng solitary 9 needles technique. Sa gitna ng isang flash ng malamig na liwanag, mahigit 12 tao sa frontline ng formation ang agad na bumagsak sa lupa, walang buhay. At sumusunod sa likuran nila, ang ibang Shadow Guards ay hindi huminto sa kanilang mga hakbang. Sunod-sunod silang umaakyat sa kanya. Samantala, nakontrol ni Matthew ang mga metal na karayom at kumitil ng mga buhay sa tatlong magkakasunod na round, na ikinamatay ng 12 ng mga kalaban. Ay hindi nakakita ng anumang abnormal, sa halip, isang malaking bahagi ng kanyang lakas sa pag-iisip ang naubos. Sinusubukan kaya nilang i-overwhelm ako sa sobrang dami nila. Sa pag-iisip nito, binawi ni Matthew ang mga metal na karayom at lumipat sa malapit na labanan. Sa sagupaan ng malapitang labanan, ang magkabilang panig ay muling sumabak sa matinding labanan. At para magpadala ng napakaraming subordinate sa kanilang pagkamatay, natural na may plano si Theron. Sa isang kamay, gustong subukan kung may limitasyon ang kakaibang nakatagong sandata ni Matthew, malinaw na nakuha ang kanyang ninanais na resulta, at sa kabilang banda, ang 12 ng buhay na sakripisyong ito ay pain din.
Sa gitna ng ingay ng labanan, biglang sumigaw si Theron. Lahat ng tauhan, wolf formation. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, mahigit 300 tao ang agad na naghiwa-hiwalay at pinalibutan si Matthew sa isang kisap mata. Bagamat ang magulong forma sayon ay hindi nagpahayag ng anumang maliwanag na pattern, ang 300 dagdag na mga individual na ito ay nakabuo ng isang nakakatakot na kadakilaan kapag pinagsama 2 sa 2. Chitty? Ito ay isang bitag. Kahit na si Matthew ay tanga, napagtanto ay nahulog sa bitag ng kalaban. Malakas ang loob mo, ginagamit ang buhay ng iyong mga nasasakupan bilang pain, sabi ni Matthew, nakatingin kay Theron na nakatayo sa labas ng bilog. Agad namang humagalpak ng tawa si Theron. Hahaha, isuko mo na ang pakulo mong paghahasik ng Discord, Larsen. Handa tayong mamatay anumang oras para maalis ang kalaban. Hindi ba, Shadow Guards? Laban hanggang kamatayan. Laban hanggang kamatayan. Habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Theron, sabay-sabay na tumugon ang mga nakapaligid na Shadow Guards, na nagpapataas ng kanilang sariling moral. At sa ilalim ng matunog na sigaw ng labanan, lahat ng Shadow Guards ay nagsimulang dahan-daang maglipat ng kanilang mga posisyon. Kabanata 2508. Sa sandaling ito, biglang napagtanto iyon ni Matthew na maliit ang kaaway pagkatapos ng lahat. Bilang isang nakatagong puwersa sa 10 pinakadakilang pamilya, ang mga Shadow Guard na ito ay hindi lamang kakila-kilabot ng paisa-isa, ngunit ang kanilang koordinasyon ay lubos na nagkakasabay. Higit pa rito, nang ang lahat ay humawak ng walang takot na pasya na lumaban hanggang sa kamatayan, ang kanilang pinagsama-samang lakas ay sapat na upang niyanig ang langit at ilipat ang lupa. Siyempre, mula sa sandaling iminungkahi ni Matthew na protektahan ang kanyang asawa at maghanda para sa paghaharap na ito, inihanda na ang sarili para sa labanan. Kapag namatay na si Baxter, ang mga kasamang Shadow Guard na ito ay tiyak na mananagot sa kanilang mga aksyon. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha maaari ba silang makatakas sa sisihin. Habang tinatago ni Matthew ang kanyang asawang si Sasha palayo sa eksena, napagpasyahan na niyang iwan ang mga taong ito dito magpakailanman. Lalo na ang pinuno na nagngangalang Theron Wagler, na nagtataglay ng matalas na pananaw. Kung hindi haharapin ngayon, walang alinlangan na magiging problema sa hinaharap. Ngayon, ang magkabilang panig ay hindi inaasahang naabot ang isang hindi kilalang pinagkasunduan. Ginamit ng isang panig ang buhay ng kanilang mga nasasakupan bilang pain, habang ang kabilang panig ay ginamit ang buhay ni Baxter bilang pang-akit. Ang magkabilang panig ay naghangad na ganap na lipulin ang isa. Kung tungkol sa kung sino ang mangangaso at sino ang biktima, iyon ay magiging malinaw lamang sa init ng labanan. Sa larangan ng digmaan, isa sa mga Shadow Guards ang dumating sa likod ni Matthew habang sila ay nagpatuloy sa paglilipat ng mga posisyon. Nang makitang hindi lumingon si Matthew, sumugod ang Shadow Guard. Ang matalim, malamig na ningning ay marahas na nakatutok sa balikat ng gwardya habang ang kamay ay tumaas at ang talim ay nahulog. Natural, alam ni Matthew ang paggalaw sa likod niya. Nang malapit na ang Shadow Guard, itinukod ni Matthew ang isang paa sa lupa, matikas na tumabi, at umiwas sa pag-atake habang sabay na iniindayog ang Blood Reaper. Bago pa man mahawakan ng Shadow Guard ang lupa, ang kanyang katawan ay nahati na sa 2, nag-spray ng dugo kung saan-saan. Bumagsak siya sa lupa, dobleng patay. Ang madugong eksena ay nagpasiklab sa bangis sa puso ng iba pang Shadow Guards. Sa isang sweep ng kanilang Assassin's Blades, agad silang naglunsad ng isang agresibong pag-atake. Ang Wolf Formation, habang may pagkakatulad sa dating Battle Formation ng Shadow Guards, ang parehong forma sayon ay nagsasangkot ng isang grupo ng mga tao na nag-coordinate ng mga pag-atake mula sa lahat ng panig, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Ang pinakadakilang tampok ng Wolf Formation ay ang likas na katangian nito ng attrition, na naghahanap ng hindi upang makamit ang makabuluhang mga resulta ngunit upang maiwasan ang mga pagkakamali. Hindi nila inaasahan na magdulot ng napakalaking pinsala kay Matthew, sa halip, atras sila pagkatapos ng isang alon, nahahayaan ang susunod na alon na agad na pumalit sa kanila. Ang tuloy-tuloy na pag-atake ay nagpatuyo ng tibay ng nakulong na individual.
Pagkatapos magtiis ng ilang alon ng mga pag-atake, unti-unting bumibigat ang hininga ni Matthew, at nagsimulang tumulo ang maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo. Mula rito, naunawaan din ang kakanyahan ng pagbubuo ng lobo. Tinalikuran niya ang ideya ng pagpatay sa kalaban at tumuon sa pag-iwas sa kanilang mga welga na may kaunting paggalaw. Kasabay nito, sa tulong ng mga metal na karayom, dahan-dahang inalis ang kanyang mga kalaban habang pinapaliit ang kanyang energy expenditure. Makalipas ang kalahating oras na paghaharap, mahigit 30 katawan ang nakapalibot kay Matthew. Ang kanyang lakas sa pag-iisip ay naubos at napunan sa isang balanseng paraan sa bawat paggamit, na nagreresulta sa kaunting pagkahapo. Ang kanyang pisikal na tibay ay napanatili din sa isang matatag na antas na angkop para sa matagal na labanan. Sa labas ng battlefield, nakasimangot si Theron pinanood ang maigting na labanan. Ang orihinal na diskarte sa digmaan na naglalayong alisin ang tibay ng kaaway ay napatunayang hindi epektibo. Pagmamasid sa kasalukuyang kalagayan ni Matthew, napagtanto na malamang na si Matthew ay maaaring tumagal ng ilang oras ng patuloy na pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi na nakatiis pa ang Shadow Guards. Wala pang kalahating oras, halos 40 kasama na ang nahulog. Mawawalan sila ng halos kalahati ng kanilang mga tauhan kung magpapatuloy pa sila ng 2 oras. Habang lumiliit ang kanilang bilang, hihina rin ang kapangyarihan ng Wolf Formation. Kaya, sa digmaang ito ng Atrision, nagsimulang mahulog ang Shadow Guards. Tunay na karapat-dapat na maging isa sa mga pinakamahuhusay na batang mandirigma na kinikilala ng Martial League. Ang kanyang kakayahang umangkop ay hindi mapapantayan ng mga ordinaryong tao, paghanga ni Theron. Kasunod ng kanyang pahayag, nagpa siya na huwag nang magpigil pa. Nakatutok ang kanyang tingin sa banayad na galaw ng katawan ni Matthew, unti-unting binuhay ang kanyang espiritual na enerhiya. Kabanata 2509. Habang pinagmamasdan ang patuloy na pagbagsak ng mga kaaway sa paligid niya, hindi pinaluwag ni Matthew ang kanyang pagbabantay. Kung tutuusin, hindi pa nakakagawa si Theron. Bilang pinuno ng daan-daang Shadow Guards, ang lakas ng lalaki ay walang alinlangan na hindi dapat maliitin. Oo nga, naramdaman ni Matthew ang isang mapanganib na aura sa wala pang 10 minuto ay abala sa pag-iwas at pag-iwas sa mga pag-atake. Bilang lumingon, mabilis na lumapit sa kanya si Tian. Dahil alam niyang matalas ang sandata ni Matthew, hindi pinili ni Theron na gamitin ang Assassin's Blade. Sa halip, ibinagsak ang kanyang kamao na parang sandbag at marahas na hinampas ang dibdib ni Matthew. Ang mabilis na pag-atake ay pansamantalang nag-ambala sa ritmo ni Matthew. Wala na siyang oras para mabawi ang kanyang defensive stance sa oras na iyon nakatalikod. Walang magawa, maaari lamang mabilis na umatras, na lumilikha ng distansya sa pagitan nila. Gayunpaman, sa puntong ito, ilang kumikinang na talam ang naghihintay sa likod ni Matthew. Nahuli sa pagitan ng dalawa, ay agad na pinilit sa isang malagim na sitwasyon. Sa sitwasyon sa puntong ito, hindi na nagpapigil si Matthew. Itinaas niya ang 2 paa at tumalon sa hangin. Kundi hindi na itulak sa puntong ito, hindi sana pinili ang paraan ng pag-iwas. Pagkatapos ng lahat, ay mawawalan ng lupa upang magbigay ng puwersa laban sa isang bisay nasa eroplano, mahalagang itinapon ang sarili sa hawak ng kalaban. Oo naman, bilang tumalon sa taas na 4 hanggang 5 yarda, agad na itinaas ng mga nakapaligid na Shadow Guards ang kanilang kumikinang na Assassin's Blades. Sa sandaling lumapag si Matthew, handa na silang lumiko sa tinadtad na karne. Walang ibang pagpipilian. Sa gayong mga pangyayari, alam ni Matthew hindi na nakapagpigil. Sa kanyang pagmamadali, inindayog muli ang Blood Reaper, at ang sekretong teknik na Sword Break, ay agad na pinakawalan. Sa sandaling ito, dali-dali ding sumigaw si Theron, umalis. Bilang nagsalita, isang mapurol at napakalaking epekto ang biglang umalangaw-ngaw, na sinundan ng pag-aapoy ng alikabok. Bagamat naging mapagbantay si Theron laban sa hakbang na ito mula kay Matthew, ang bilis ng lihim na pamamaraan ay masyadong mabilis. Bukod dito, sa atensyon ng mga Shadow Guards na ganap na nakatuon sa kung paano papatayin si Matthew, kahit nasa babala ni Theron, marami pa rin sa kanila ang nahuli sa nakakatakot na enerhiya ng espada.
Nang tumira ang alikabok, natakpan ng mga katawan at dugo ang lupa, na nagpapakita ng isang malagim na tanawin sa harap ng lahat. Sa paligid ng mahigit 30 yarda na marka ng espada ni Ayong, nagkalat ang mga putol na daliri at braso, at ang tumalsik na dugo ay naging pulang-pula ang orihinal na dilaw na lupa. Iminungkahi ng isang magaspang na pagtatansya na hindi bababa sa 100 individual ang nasawi sa paglipat na ito. Maging si Theron, na naapektuhan ng enerhiya, ay dumanas ng malalaking pinsala sa loob. Siyempre, ang sitwasyon ni Matthew ay pare-parehong hindi favorable matapos ilabas muli ang lihim na pamamaraan. Ang sunod-sunod na paggamit ng pamamaraan ay naubos ang lahat ng kanyang lakas. Nakolaps na sana siya ngayon kundi hindi nakahawak sa espada gamit ang isang kamay. Ginoo. Summit Warden, mukhang hindi maganda ang sitwasyon mo, Theron said with an air of satisfaction as pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Walang bakas ng takot sa mukha ni Matthew laban sa ngiti ni Theron. Nanatiling kalmado ang ekspresyon niya bilang itinaas ang kanyang bahagyang nanginginig na braso at sinabing, sa katunayan, hindi masyadong optimistiko ang mga bagay-bagay. Nauubos ang aking enerhiya, at makikita mo ang aking braso na hindi mapigil. Bakit hindi ka lumapit at subukan ito? Ako ay halos nasa awa ng sinuman sa ngayon. Gayunpaman, naging mas maingat si Theron sa tuwing ipinahayag ni Matthew ang kanyang malungkot na pisikal na kondisyon. Masyadong nakakatakot ang lalaking ito. Sa tuwing akala ko ay tinulak ko na sa bingit, palaging may mga hindi inaasahang hakbang. At sa bawat oras o pag-atake, kailangan nating magbayad ng buhay ng 12 ng mga kasama. Ang halaga ng pag-abot sa conclusion na ito ay mabigat. Mula simula hanggang matapos, hindi bababa sa 300 Shadow Guards ang nahulog sa mga kamay ni Matthew. Sa panig ni Theron, ang dating siksik na grupo ay naging kalat-kalat at kalat-kalat. Kabanata 2510. Habang si Theron ay lihim na nag-isip na si Matthew ay malamang na tumatakbo sa mga usok sa ngayon, hindi pa rin naglakas loob na gumalaw dahil ang tila walang katapusang pakulo ni Matthew ay nag-iwan ng malaking trauma sa kanya. Bukod dito, mukhang mahina at mahina si Theron noon. Pagkatapos magdusa ng 2 pag-ikot ng mga pag-urong at pagkawala ng mahigit 100 mga kasama, hindi na naglakas loob na utusan ang kanyang mga nasasakupan na kabkuban pa si Matthew. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung ano pa ang mga pakulo ng batang ito. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, tinalikuran ni Theron ang kanyang panloob na pakikibaka at ibinaling ang kanyang tingin sa kanyang nasasakupan, na nagsasabing, humayo ka at subukan kung gaano kalakas ang mayroon pa si Matthew. Pagkatapos tumango, itinaas ng Shadow Guard ang Assassin's Blade at maingat na lumapit kay Matthew. Kailan nakarating sa loob ng 2 yarda si Matthew at nakitang hindi pa rin kumikibo si Matthew, isang pakiramdam ng kagalakan ang bumangon sa kanyang puso. Mukhang nasa huling paa na talaga ang lalaking ito. Sa pag-iisip na iyon, hindi na nagdalawang isip ang Shadow Guard. Gayunpaman, sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba pang mga Shadow Guards, habang ang talim ay dumating sa loob ng 1 pulgada ng Matthew, ang umaatake na Shadow Guard ay biglang huminto sa kanyang paggalaw, na mukhang labis na naguguluhan. Kapag lang bumagsak sa lupa napansin ba ng iba ang maliit na butas ng dugo sa kanyang noo. At ang may pananagutan sa mga pangyayaring ito, si Matthew, ay nagsuot ng pagod ngunit mapang-uyam ng ngiti nagsalita, ay, konti na lang. Nakabawi ako ng konting lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking mental at pisikal na enerhiya ay ganap na naubos. Halika, subukan mo ulit. Hindi napigilan ni Theron na mapamura bilang sagot, trying to provoke us, Fine. Ipapatawa ko ang wish mo. Kasama niyan, inutusan ng isa pang grupo ng kanyang mga nasasakupan na humakbang pasulong at imbestigahan. Ang daan nakita ito, sinadya ni Matthew na magtanim ng takot sa kanila. Sa makatuwid, nilayo ni Theron na kumuha ng isang kabaligtaran na diskarte. Gayunpaman, habang 3 hanggang 5 pang tao ang ipinadala upang subukan ang tubig, ang mga resulta ay pare-pareho, ang kanilang mga noo o mga templo ay tumagos, at sila ay namatay ng malamig at walang buhay. This time? Totoo na. Wala na talaga akong natira.
magpadala ng ibang tao, at hindi na ako makakalaban. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkagalit ni Theron. Parang maniniwala ako sa'yo. Maging si Theron ay hindi maiwasang matakot sa nakakatakot na diskarte ni Matthew. Sa kabila ng pagmamasid sa tila humihinang estado ng kalaban, si Theron ay nagkikimkim pa rin ng kawalang kasiyahan, gayunpaman, hindi nang ahas na sumugal sa pamamagitan ng paglulunsad ng todo-todo na pag-atake. Kaya lang, bumalik ang sitwasyon sa isang maselang standoff. Pagkaraan ng mahabang sandali, lumingon si Theron sa kanyang 100 dagdag na mga kampon sa kanyang tabi. Ang kanyang panloob na kaguluhan ay maliwanag, at ang kanyang kutis ay salit-salaitan sa pagitan ng maputla at mapula. Sa tabi niya, ang kanyang pangalawang in-command, na nakasaksi sa magkasalungat na hitsura ng kanilang pinuno, ay humakbang upang humingi ng patnubay. Sir, I think Larson is just putting on an act. Paano kung pangunahan ko ang ating mga kapatid sa isa pang kaso? Nagdududa ako maaaring gamitin muli ang sikretong pamamaraan na iyon. Dahil doon, umiling si Theron bilang pagtanggi sa kanyang mungkahi. Hindi, kahit na nasa huling hininga na si Matthew, mayroon pa ring mga mahiwagang tagong armas. Bukod dito, hindi mo magagarantiya na ang taong ito at ang kanyang nakakatakot na lihim na pamamaraan ay umabot sa kanilang mga limitasyon. Ang nakakatakot na sword energy technique na iyon ay parang mga ani ng buhay. Sa tuwing ginagamit ito ni Matthew, nag-ani ng 12 o kahit na daan-daang shadow guards. Ang nakakatakot na galaw ay nasugatan na siya. Higit sa lahat, ang buhay natin ay hindi lang sa atin, ito ay kabilang sa Damren family. Hindi ko hahayaang mahulog ang mga kapatid natin dito at sayangin ang mga pagsisikap na ipinuhunan ng ating mga nakatataas sa atin. Naiintindihan mo ba? Kung ang kanilang bilang sa pagkakataong ito ay nasa libo-libo, maaaring maglakas loob si Theron na sumugal muli, ngunit ngayon, mayroon lamang halos 100 lalaki sa ilalim ng kanyang utos. Ang pagtatangkang tanggalin si Matthew ay maaaring posible, ngunit natakot na maging awa ng kanilang kalaban kahit na matapos ang isang kumpletong wipeout. Sa pag-iisip na iyon, bumantong hininga si Theron sa loob, pagkatapos ay nagutos, umalis na tayo. Dadaanin ko ang kabiguan ng misyong ito ng mag-isa. Pagkatapos, bumagsak na parang impas na lobo, at ang dating tuwid na tindig ay naging hunched.